Lusot na po sa Kamara ang resolusyong humihimok sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Samantala, dumulog naman sa Korte Suprema ang mga kabiyak ng mga host ng SMNI na nakadetain sa Kamara. At yan po ang sani-puwersang tinutukan ni Tina Pangliban-Perez at Dano Tingkungko. Pinagtibay na sa plenaryo ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa ng SMNI. Sana po ay suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat po ng mga violations na nangyayari. Inuprubahan ito ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa mga paglabag umano ng Suara Sub Media Corporation, SMNI, sa ilang probisyon ng kanilang prangkisa, ng konstitusyon at ng KBP Code. Ang mga lumalabag sa tiwalang pinagkakaloob ng taong bayan ay dapat managot sa ilalim ng batas. The NTC may consider, Your Honor, but we take into account also the other jurisprudences in light of this. Naungkat din sa pagdinig kung sino ang ultimate beneficial owner ng SMNI matapos sumulat si Pastor Apollo Quiboloy sa komite na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil wala naman daw siyang kinalaman sa operasyon ng SMNI mula 2019 nang aprubahan ng prangkisa. Magkakaiba ang pahayag ng mga abogado ng SMNI. In 2018, Pastor Apollo owned 1.5% of the stock holdings of Suara Sub Media Corporation. But sometime in 2021, 2022, he donated his shares to the cooperative. But based on our record, Mr. Chair, Pastor Apollo Quiboloy is the beneficial owner only in 2020. Iba rin ang mga nakasaad sa mga dokumentong isinumite ng SMNI sa Kamara as a Securities and Exchange Commission. It is very clear, based on our documents, and I will furnish you a copy, that he is, or he was, ultimate beneficial owner at least April 29, 2021, which is beyond the enactment of the RA, which is 2019. Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun na dito? Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file po. Hindi po ba to SEC, this is grounds for cancellation because of SEC. fraud? Yes, Mr. Chair. Any document that appears to be fraudulent or false or contains false statement submitted in support of filing of articles of incorporation or any amendment that constitutes fraud in the procurement and may be cancelled, Mr. Chair. Iimbitahan ulit ng komite si Quiboloy sa susunod na pagdinig. Naungkat din ang umano'y partnership ng SMNI at ng TV network ng gobyerno ng China. This is very dangerous, no? Alam naman natin ang linalabas ng China ngayon, lalo na sa West Philippine Sea, ay puro kasinungalingan. Nilinaw ng SMNI na hindi pa pinal ang kasunduan pero ongoing na raw ang video sharing nila. Iniulat din ng SMNI sa komite na sinuspindi na nila si Jeffrey Celis at nireprimand si Lorraine Badoy. Nakadetine pa rin at naka-hunger strike ang dalawa sa Kamara. Emosyonal si Badoy nang tumanggap ng mga bisita kanina. 6 days, 24/7. Walang kain, tubig lang. Sumulat si Celis sa komite para palayain siya dahil hindi na raw makakain ang kanyang ina. Bago ang Pasko, para makauwi sa aking ina at sa aking mga anak. Nagsorry rin siya sa inasal niya sa nakaraang pagdinig at sa hindi pag-check sa tinimbre sa kanya tungkol sa maling impormasyong may 1.8 billion peso travel fund ang speaker. Binanggit na rin niya ang kanyang source sa Legislative Committee Chairperson. A name was given. So there is a source? Yes, there is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. We will have to validate all of that. Mail. Hindi pa rin inaksyonan ng komite ang hiling niyang makalaya dahil sa petisyong inihain ng mga kaanak nila sa Korte Suprema. Ang pagkakapiit sa Kamara ni Lorraine Badoy Partosa at Jeffrey K. Eric Celis idinulog na sa Korte Suprema ng kanilang mga kabiyak. 3 ang petisyon nila. Habeas corpus o yung hiling na iutos na ilabas ang dalawa at ipaliwanag kung bakit sila nakakulong, certiorari o hiling na ipawalang bisa ang kanilang pagkakakulong dahil sa anilay grave abuse of discretion ng komite at hiling na iutos ang pagpapalaya bago o sa Biyernes. Dito kami sa Supreme Court para mag-appeal
sa release ng aming mga asawa. Gusto namin kasama namin yung aming mga asawa. Ngayon nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? Mali rin daw, partikular sa kaso ni Celis na ipinakontempt siya dahil lang sa hindi pagpangalan sa kanyang source, lalo't hindi siya pwedeng pilitin alinsunod sa Shield Law o Soto Law. Iginiit din nilang pinagkaitan ng due process ang dalawa dahil ipinakulong sila ng hindi binibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang mga naging sagot sa komite. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.